Aabot sa 50,000 PUV units at 15 million na mga pasahero ang target matulungan ng 1 billion pesos service contracting program ng pamahalaan. Ang promise ng LTFRB, mababayaran daw agad ang mga operator at super na lalahok sa programa. Samantala, inanunsyo na rin ang diskwento sa krudo na bahagi naman ng fuel subsidy program para sa mga pampublikong sasakyan. Ang detalye sa balitang A to Z ni Stanley Gahete. Sisimulan na sa April 15, Miyerkules, ang pagpapatupad ng 1 billion peso service contracting program ng pamahalaan alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Target itong matulungan ang mga driver at operator ng public utility vehicles at matiyak na may masasakyan ng mga commuter sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa langis. Kung walang bumabiyahe, talo po pareho ang ating operator, driver, pati mga pasahero. Saklaw ng programa ang nasa 823 ruta sa buong bansa, kabilang ang mahigit 500 feeder routes sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Rizal. Pero tuwing off-peak hours lamang ito sa mga rutang may koneksyon sa tren at pangunahing bus routes. Dapat pagkaroon po tayo ng mga sasakyan during the peak hours pagpasok ng mga trabador at saka paglabas po nila. But we'd like to make sure also that during the off-peak, tuloy-tuloy pa rin po ang takbo. Sa EDSA Busway, tatanggap ng hanggang nasa 100 piso kada kilometro ang mga bus driver at operator habang may 20% diskwento sa pamasahe ang mga pasahero. Para naman sa modern jeepney at UV Express, nasa 40 pesos kada kilometro ang bayad. 3 piso kada kilometro naman para sa mga traditional na jeepney. Ayon sa LTFRB, lalagyan ng GPS ang mga unit na sasama sa programa at babayaran umano ito ng pamahalaan sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw. So kung Lunes po sila mag-ooperate, dapat by Thursday, Friday, bayad na po sila para makaikot sila kaagad. Hindi na gaya ng dati na umabot ng buwan-buwan. No? Tinatayang makikinabang dito ang nasa 1,000 operator, 50,000 PUV units at nasa 15 milyong pasahero araw-araw. Samantala, magpapatupad din ng 10 piso kada litro na diskwento para sa PUV para mabawasan ang gastos na pamamasada. Kada unit may maximum allocation na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Ipatutupad ito sa pamamagitan ng 14,000 gas stations na minomonitor ng Department of Energy. Bantay po ang DOE sa mga gas stations natin tsaka oil companies, making sure na wala silang hoarding tsaka profiteering. Tuloy-tuloy po yung meeting namin with the JODA, the jeepney associations, and also the gas stations. Orientation po hanggang po para pag-implement natin po pag next week. Alam na ng lahat kung anong gagawin. Sisimulan ng fuel subsidy program dito muna sa NCR, particular sa Commonwealth Avenue sa darating na Martes sa April 14, kasabay ng inaasahang bawas presyo sa produktong petrolyo. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete.